Hingi lang po kami ng update po sa kasalukuyan. Ilan na ho ba ang casualty nitong pagguho dyan ng landfill sa barangay Binalio sa Cebu? The latest bulletin, sir, no, na pinalabas ngayon lang, mainit-init pa. We have a total of 22 fatalities na. So, 22 na siya, leaving a missing individuals na 14. So, 14 na lang yung victims, yung missing. So, ano na lang, siguro within the next few hours or within the next few days, makuha natin itong 14 na mga missing individuals. Opo, at yung retrieval operation naman po natin, kumusta naman po, sir? Yung search and rescue operations natin ay patuloy, no? Although may mga challenges tayo na na-experience, especially yung weather, no? Kasi from time to time, umuulan dito, maambon dito sa Cebu, specifically doon sa may Binalio, no? Sa area mismo. And then napakadelikado kasi pag umuulan, that's why we need to stop the operations po. But pag magbalik na yung magandang panahon, balik ulit kami sa aming operation para sa ganun talagang ma-accomplish natin ang ating gustong makuha. Opo, at hanggang kailan nga po, may timeline ho ba tayo kung hanggang kailan po itong search and rescue operation po natin? Hanggang makuha natin yung last man, no? Yung last person, doon tayo titigil. For now, we are at the guidance of our Cebu City Mayor, no? Si Mayor Nestor Chibal, yun pa rin ang posisyon niya na we will stick to search and rescue operations. Hindi kami nag-shift to search and retrieval simply because nakakaawa naman, no, na especially sa mga family members na parang hindi natin sila binigyan ng pag-asa, no. Now we're still hopeful. We're praying na sana may milagro, no, na mangyari out of these 14 individuals na missing, no, mayroon pang makuha tayong buhay, no. So hanggang ngayon, from time to time, we give update man to the family members na nandun, pumesto na talaga malapit sa ground zero. We will give them updates, but yun lang, unfortunately, palagi naming ma-report sa kanila fatality na talagang namatay na yung mga kamahal na sa buhay. Opo, sapat ho ba yung ating mga equipments, sir, para po mas mapabilis po natin yung ginagawang search and rescue? Yeah, we have more than enough equipments, no. In fact, we have more than enough manpower also, no. We have mga highly technical, highly trained, well-trained personnel, no. Actually, this is not just an initiative or trabaho lang ng mga bombero. It is an interagency task force na, no. May mga police, army, lahat-lahat na yung local disaster namin na dito sa Cebu City, lahat-lahat na kami nagtulungan. And also, so kaya marami talaga tayong personnel, no, nagtulong-tulong. But this is not, although ang kalaban natin oras, kasi talagang pag ilang oras lang siguro walang oxygen yung tao, talagang mamamatay. But kung they are in the position na talagang pwede pa silang mabuhay, hindi naman ito, although nagmamadali kami kasi oras ang kuan pa rin, calculated pa rin yung pag ang operations natin, no, hindi tayo pabara-bara para at least
to protect the safety. Because we are presuming na talagang may buhay pa sa mga missing individuals. Opo. So far, sir, may mga nakaligtas ho ba nitong pagguho ng Binalio landfill? Yeah, during the first 2 days ng operations namin, marami namang nadala kami sa nearest private hospitals, no? But sad to say, unfortunately, na mga on the third day, no na, may na-retrieve kami, but bangkay na sila. Opo, sir, clarify ko lang po, meron pa bang tsansa na may mga survivor nito? Last week pa ito nangyari itong insidente. Meron pa bang tsansa or mga indikasyon po? Nung isang araw, or I think kahapon, nung may ginamit tayo na equipment na nag-monitor no, ng may sign na signs of life pa ba, may na-detect tayo no, na may heartbeat pa. But yun nga, di natin kayang ma-validate no, yung nung equipment na yun kung yung heartbeat na ba yun ay heartbeat ng tao o heartbeat ng pusa, heartbeat ng daga or ano ba. So but we are hopeful na yung na-detect natin ay sa tao pa. So ano na lang, milagro na lang talaga yung magbigay ng pag-asa sa atin na may may buhay pa. Yan naman ang mga storya, no, mga previous natin na mga operations na ilang araw na may nakuha pang buhay pa na biktima. So yun ang hinahawakan namin na sana just to sympathize with the family. Hindi na siguro maganda na talagang we will publicly announce na talaga patay na sila. No, like them, we are also hopeful na sana may buhay pa talaga sa mga kapamilya nila. Opo. Sir, meron po bang resulta kayo sa investigation kung ito bang mga individuals na ito, kasama na yung missing, yung mga na-retrieve, nung mga panahon na hindi pa gumugo, kumbaga, hiwa-hiwalay po ba sila o kumpul-kumpul po sila nung ma-recover? Or nasa isang area lang po ba itong mga pinaghahanap po natin? Kasi kung halimbawa, during that time na nangyari ang trahedya, kung nasa isang area lang sila, pwede pag may nakuhang isa, doon lang talaga kayo nakatutok sa isang lugar. O hiwa-hiwalay ito, kaya medyo pahirapan po sa inyo.